Siyempre mga kababayan, dahil nga sa sobrang lupit po ng ating waiter ng pambansang waiter na si Cheese Escudero. Ayan, no? I'm extremely disappointed by the decision of the Senate President, Cheese Escudero. Ito ang nagsasalita dito si Senator Amy. Not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Lacanilao. Ano pa yan? As a result, hindi ko kasi mabasa as a result of inexplicable decision of the Senate. Senate President, Ambassador Lacanilao is free to walk. Naku po, hours after the matindi. Sa madaling salita, bahag ang buntot. Ito. Sino ngayon? Ito ang tanong dito. Sino ngayon na nag-utos dito kay Cheese Escudero na wag niya sundin ito? Wag mong sabihin, Cheese Escudero, desisyon mo na naman yan. Wag mong sabihin na ikaw lang ang nagdidesisyon. Alam mo, nakakalungkot talaga eh. Pinost ko nga ito sa FB ko. Nakakalungkot kasi talagang kontrolado na nila lahat. Para na talagang martial law nangyayari sa Pilipinas. Kontrolado na po ng ewan ko kung sino ba nagko-control. Si Marcos ba? Parang duda naman ako si Marcos eh. Walang alam yun eh. Mahinang nila lang yun eh. Feeling ko talaga nagko-control niya si Lisa Marcos. Dinidiktahan niya. Tapos baka si Romualdez talaga kinokontrol. Tapos wala nang magawa. Basta yung si BBM, bigyan mo lang dyan sa tabi. Ayos na yan. Diba? Pa-take mo lang yan ng okay na yan. Ha? At tayo nang bahala sa pagpapatakbo ng gobyerno. Baka ganun eh. Ano sa tingin ninyo? Hindi, ako sa tingin ko, naniniwala talaga ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na mahinang nila lang si Marcos. He cannot plan these things. Hindi niya mapaplano itong ganito. May ibang nagplano dito. It's either yung asawa o si Romualdez. I-comment nyo nga kung sino sa tingin ninyo nagplano nito. Yung asawa ba is si Romualdez? Diba? Imposible ko kasi. Napakalabo. Napakalabo po na si ito. Si Marcos. Ito naman si Cheese Escudero. Wala talagang dapat palitan na ito. Wala palang kwenta talaga itong maman to. Walang bayan. Wag na lang mag-hearing. Hindi, alam mo kanina nga nung una, nung pinanunod ko yan, ang haba-haba, nung ako'y naglakad. As in, kasi ang goal ko sa Japan at least maka 10,000. Kung possible nga, 15,000 ang aking steps kada araw. So, lakad lang ako ng lakad habang nakikinig nitong hearing na to. Alam mo, unang naisip ko, tangina, walang kwenta tong hearing na to. Bakit? Wala namang aamin eh. Kahit huling-huli mo na, hindi sila aamin. Kahit anong baliktarin mo, walang aamin dyan. Kaya nga sabi ko, nung narinig ko yung sinabi ni Senator Robin na parang nag-usap sila na parang pinagbawalan silang i-contempt o parang sinabihan sila o parang napagkasunduan, I'm not sure kung anong talaga nangyari. Pero yung sinabing ganun, sabi ko, tangina, ano pa? Ba't pa tayo nag-hearing? Ba't pa pala kayo nag-hearing? Kung hindi nyo rin naman pala kayang i-contempt yung nagsisinungaling, di ba? Pero nung kinontempt ni Bato tong si feeling ko hindi sumunod si Bato eh. Feeling ko hindi sumunod si Bato sa usapan eh. Kinontempt niya itong si pangalan nito, si Ambassador, di ba? Nagulat siguro. Kaya nga parang may video, di ba, nakita nyo nung na-contempt siya, parang nagulat, parang sandali, akala ko ba usapan natin, walang contempt, kaya nga kami umattend. Parang nagulat.
ang problema, ang desisyon na doon sa Senate President. Walang kwenta yung Senate President natin. Ewan ko kung under desire din ba ito ni Lisa Marcos o alam mo, sorry Cheese ako nagtatanong lang Cheese. Ito tanong lang, kanino ka ba under desire? Kay Heart Evangelista o kay Lisa Marcos, ha? Gago! Hindi, ako nagtatanong lang kasi ito, alam mo, hindi maganda para sa iyo to. 'Di ba? Hindi maganda. Bitin nga ang mga Pilipino kasi kitang-kita na nagsisinungaling si Remulla, nagsisinungaling si Marbil, nagsisinungaling si Torre. Tapos, ito ang pinakamatinding lantarang pagsisinungaling. Nung kinontempt, tsaka mo pa hindi pinirma. Anong klase to? Tigil nyo na yung hearing. Walang kwenta talaga yung hearing. Tigil nyo na yan. Kung hindi nyo pala kayang i-contempt ito. Diba? Nonsense ito, panoorin pa natin tong part na to. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Wow, sila pa yung nabubuli. Ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, "The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague." Pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the PG one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Chief Police. of the Philippines. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This operational matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullied. Pero ito pala, sorry, hindi pala yan. Ito pala, mas maano to. Itong isang video, ito. Asher, ano ang argumento ni Secretary Remulla at former Supreme Court Justice Ascuna? Monica, itong Republic Act 98510, ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na pinanindigan ni Justice Secretary Crispin Remulla na basihan kung bakit inaresto at isinuko ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Secretary Crispin Remulla, maaari namang isurrender si former President Duterte batay sa International Humanitarian Law o IHL. Taliwas ito sa sinasabi sa unang Senate hearing ng international law expert na si Attorney Alexis Medina na maaari lang maging basihan ang surrender kung kusang sumuko si Duterte o kung foreign national ang sangkot. Bunsod nito, nagkaroon ng balikan ng tugon ng Secretary of Justice at si Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niyan nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Even though only 12 to 15 hours as measured by... Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ngayon, ang sinabi, sinurrender daw natin. Yan naman ang bagong script nila. Noong una may warrant, ngayon sinurrender daw natin. Ang labo nga itong batas na to kasi para applicable lang daw yan sa foreigner. Hindi pa pwedeng isurrender natin ang ating kababayan doon.
Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na may residual obligations o may nalalabi pa ring obligasyon ng bansa matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Kaya dapat pa rin anyang makipagtulungan ng bansa sa warrant of arrest na inilalabas ng naturang International Tribunal. Therefore, in my view, the warrant of arrest is illegal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. Dahil dito sinabi ni Azcuna na ang aplikableng treaty o kasunduan ay ang Statute of Rome at dapat sundin ang Article 59 ng naturang international treaty na binuo ng ICC. We have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant. Second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. Linaw no? Monica, kinwestiyon din sa pagdinig ng Senado ang partisipasyon sa pangyayari ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Na-cite in contempt ang Special Envoy ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na si Marcos Lacanilao na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil umano sa pagsisinungaling. Ngunit ayon kay Senador de la Rosa, nagsisinungaling o hindi nagsasabi ng totoo si Lacanilao sa ilan niyang pahayag na hindi nito alam ang ilang pangyayari. Gayong naroon siya upang aniyang mag-oversee o siyasatin kung tama ang proseso sa paglilipat kay Duterte mula sa Pilipinas hanggang sa makarating sa The Hague. Samantala, inako naman ni Secretary Remulla ang pagbibigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant kay Duterte. Ayon kay Remulla, ang DOJ clearance ang maituturing na pinakamahalagang bahagi ng proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Habang inamin naman ni Police Major General Nicolas De Los Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita ang kanyang ama habang sila ay nasa Villamor Air Base. Dahilan ng PNP official, gabi na at halos 10 oras na ang nakalipas mula nang arestuhin ang dating Pangulo. Sa ngayon, Monica, ay patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa ng Committee on Foreign Relations at mahigit 5 oras na ito at mag-6 na oras na ito na tumatakbo sa ngayon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ayan, napakalinaw mga kababayan. Napakalinaw na illegal po ang ginawa. Yan po ang sinabi ng Supreme Court, dating Supreme Court Justice na nasabing illegal po yung ginawa. Hindi ho tama. Kaya nga alam nyo mga kababayan, dapat may managot talaga dito. Kung ako, abogado lang talaga ako at may kakayanan ako, ididemanda ko talaga to si Torre tsaka to si Marbil. Kasama, hindi, walang biro. Kasi sila yung nag-execute di ba? Paliho talaga yung ginawa nila. Alam na ho natin yun. Aminin na ho natin. Ang pagbigay po sa isang Pilipino sa dayuhang korte ay hindi ho na naayon sa ating saligang batas. Napakalinaw po niyan. Pero gayon pa man, sa Pilipinas, wala na talagang kalayaan. Sa totoo lang, huwag na tayo maglokohan. Wala na akong kalayaan. Kung anong desisyon nila, yun na yun. Wala na tayong magagawa. Kaya hanggang kailangan lang natin i-voice out yung ating mga ganitong klaseng hearing at gayon pa man itong mga vloggers, kailangan talagang i-voice out yung katarantaduhang ginagawa ng gobyerno natin. Yun lang po. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at